M3. Deadboot. Issue talaga nito, deadboot. Bigla-bigla na lang namamatay. Yun. Galing sa kabilang shop to guys. Tingnan mo naman, nabuksan na yan. Binigay sa akin kasi hindi kaya. Pero fresh pa naman, fresh pa tong board nito. Wala pang baklas to, kaya 100% magagawa natin to guys. Yun, charge natin, kita nyo naman, walang reaction. Black out talaga siya. O ngayon, babaklasin na natin yung laman loob nito. Tanggalin muna natin yung battery, CD connector. Yan, angatin na natin yan. Sumasabit pa yung camera guys. Jerry ko magkapag na. Ayan. Nilagay na natin sa ano yan. Ipitin natin ulit. Yun. Hindi ka nagugas na ng paa. Ang dumi ng paa mo. Ayan. Nagugas ka ng dumi ng paa. Sige. Yung first step dyan, ipitin natin. Yan. Sinom ko na din para makita nyo yung target natin na IC, kung alin dyan yung aalugin natin. Isi-shake lang natin yung IC nyan guys, para mabuhay ulit. Siguro sa mga dati ang tech na alam na to, alam na yung mga solusyon nito. Yun, tanggalin lang natin tong caps na to. Sa signal IC yan guys. Yan, tanggalin mo lang yung caps na yan. Medyo painitan natin para matanggal yung takip niya. Wala kasing butas yung caps niyan guys, kaya pag nasobra na siguro ng init yan, nagma-malfunction yung IC, tapos pag nag-restart mamatay. Ganyan na. Hindi na siya magbubukas kahit anong charge mo. Ayan, napainitan ko, lagyan ko ng flux. Ayun, nabunot na yung caps. Yan, tanggalin ko muna yung capacitor para malog natin yung IC. Yung IC na itim na yan guys, yan yung sa signal IC. Yan yung problem niyan. Kaya namamatay yan, isusum natin guys. Yan yung itim na yan, kung malilinaw pa yung mata nyo, kung nanonood kayo. Yan, isi-shake mo lang yan guys, hindi mo kailangan bunutin. Lagyan mo lang ng flux, tapos i-shake mo lang siya para kumapit ulit yung mga paa niya. Kita mo, binalik ko na yung capacitor. Yan, tamang lang, control sa init. Yan, then balik din natin ulit yung caps para safe, hindi mag short. Yan, lagyan natin ng fluid para malinis, walang sabit. Ayun, okay na yun guys. Ang ginawa ko, binalik ko na, sinalpak ko na yung parts nya, binalik ko na ulit. Ganyan talaga kadalasan sira ng Poco M3 tsaka yung Redmi 90. Sa hindi pa nakakalam dyan, makita nyo okay na. Kaso ang LCD nya guys may problem pa, kasi may basag na yung sa ilalim nya. Yan, nagkukulay green na. Isa lang ibig sabihin yan, palitin din yung LCD nya. Yan, kung mapansin nyo, nag-charge na guys. Yun, sasarado na natin yan maya lang. Damage talaga yung LCD, palitin. Wagtang na naman yung 1,000 nito, 1,000 ni boss. Yan, fast forward na natin yun guys. Yan, sinasarado ko balik yung fingerprint, yung back cover nya. Yan, fast forward na. Yung sa akin guys, Redmi 90 din yan. Parehas din silang dalawa. Pero nung ginawa ko yung sa akin, tested. Simulat sa pool nung ginawa ko, hindi na siya namamatay. Kahit i-drain mo siya, ilobat mo siya. Pero pag hindi mo pa nagagawa yan, pag nilobat mo lang o di kaya na-restart mo, hindi na siya magbubukas. Yan, sarado na natin yan. Okay, balik na yung SIM tray, yung pagsalpak. Sa pool na guys, tingnan mo naman, pera na. Okay, testing natin. Password pa, wala na si client dyan. Basta sa atin, deadboot lang. Okay rin, testing natin yung sa charging. Okay, pag nag-charge, pera na.